Maaga pa kanina nung nag-chat si mama. Binuksan ko naman agad at ito ang sabi niya. Siyempre, Bicol yan, kaya itatranslate ko na. May nahuli daw si Papa na 3 pirasong malalaking alimango. Kunin ko daw at ibenta para makapagdagdag sa pambili ng feeds. Meron din daw doon hipon. Ibibigay niya sa atin para hindi na tayo bumili ng ulam. Basta bilhan lang natin siya ng bigas at tinapay. Napakabait at maalalahanin niya, di ba? Pero ang totoo nun, scam yung hipon. Magkano lang ba yung hipon kumpara sa bigas at may tinapay pa? Pero syempre, bibilhin natin lahat yon. Kasi sa pinakamasarap na pakiramdam ay ang ma-scam ng nanay. Sana lang talaga marami din yung hipon. Sa video na to ay alamin natin kung gaano nga ba kalalaki ang alimango na nahuli ni Papa. At ilang sako nga ba ng feeds ang kaya natin mabili kapalit ng 3 alimangong ito. Syempre, titingnan na din natin kung gaano nga ba karami ang hipon na sinasabi ni Mama. Ako nga pala si Ruel, isa akong fish pond owner. Ang goal ko this year ay kumita ng 1 milyon gamit lang ang fish pond na to. Kung gusto mo malaman kung paano ko gagawin yon, follow me and subscribe to my channel. Umalis din ako agad habang hindi pa tirik ang araw. Kinuha ko lang ang helmet ko at sumakay na sa service nating motor. Makalipas nga ang halos 30 minuto ay nakarating na tayo dito sa may wooden bridge. Alright, nandito na lang tayo. So, ayan. Bago tayo tumawid dyan sa wooden bridge, pakita ko lang yung dala natin. Meron tayong dalang ice box. Sabi kasi ni Mama, meron daw siyang nahuli. Meron silang nahuling hipon. Ngayon, ibibigay niya na lang sa atin. Pero kapalit, yung bigas, tsaka yung tinapay. Ang galing, no? Minsan, nangi-scam din talaga yung mga nanay. Pero joke lang yun. So, ayan. Bitin na natin to. Matawid na tayo dyan sa wooden bridge. Binitbit ko na nga ang dala nating bigas sa tinapay, pati ng lalagyanan ng hipon. Pagkatapos ay tumawid na tayo sa wooden bridge. Next ay umakyat sa pilapil. Tapos lakara na. Medyo mahangin ngayong araw. Pero hindi naman siya maulan. Kaya okay lang. Pagkalipas ng halos 5 minuto ay makikidaan na tayo dito sa kapitbahay nating kubo. Pagkadaan sa kubo, ibig sabihin malapit na tayo. Matapos nga ang 200 hakbang ay nandito na tayo. Pagdating ko ay inabutan ko si Mama na naghahanda para magluto. At ang uulamin nila today ay isda at binalitang hipon. Inabutan ko din ay itong maliliit na isda na nasa banyera. Ito ang tinatawag na trash fish. Ito ang pampakain natin sa mga alaga nating mga alimango. Ito na nga pala ang mga nahuli ni Papa na alimango. 5 lahat sila. Sama dito ang 2 pulahan na pang-ulam natin. Ito yung alimangong pulahan. Kahit maliliit, kinukuha na namin siya dahil malakas manira yan ng pilapil. So hindi namin siya pinapalaki talaga. Wala rin kaming hinulog na ganito. Wala tayong similya na ganito. Pero masarap yan. Pagkatapos nga ay tiningnan na natin ang sinasabi ni hipon ni Mama. Mukhang scam nga. Buti na lang, meron pa pala siyang inihanda na limasag. Inuna na nga natin ilagay sa lalagyanan ng mga hipon. Kasunod, ang mga limasag. At syempre, ang mga limango. Tinatawag na king size. Paisa-isa na lang mga nahuhuli natin na ganito kalalaki. Tira-tira na lang kasi ito nang galing sa nakaraang season. Ang mga bago nating alimango ay hindi pa ganun kalalaki. Nasa 2 months pa lang kasi sila. Pagkatapos nga ay umalis na din ako. Balik na tayo. Sorry, medyo gulo-gulo na yung buko. Lakas kasi ng hangin doon. So, dala nga natin malimasag tsaka yung basket. Basket na may alimango. So, tingnan natin kung magkano yung magiging bayad ng 3 alimango na to. Pagkatawid ko sa wooden bridge ay sumakay na ako sa motor. Pagkatapos lang ng ilang minuto ay andito na tayo. Matapos na makita ng buyer ang mga alimango natin, sabi niya class B daw ang dalawa dahil hindi daw magkapareho ang laki ng mga sipit nito. Bibilhin pa rin nila pero kalahati lang ang presyo. Sabi ko naman hindi ko muna ibibenta. Itatry ko muna sa iba, baka maging good pa. Pumunta nga ako sa kabilang buyer na nasa kabilang kanto lang. Pagdating doon, good ang isa,
at isa lang ang Class B. Halos 1,000 din ang diferensya ng presyo bawat 1 kilo, kaya worth trying talaga. Eto na nga ang total natin. Sa unang buyer, ang isang alimango ay tumimbang ng 1.4 kilos sa 1,500 per kilo, 2,100 ang bayad ng isang piraso. Sa kabilang buyer naman, isang good na 1 kilo ang timbang, 1,600 per kilo, at isang Class B na 1 kilo din ang timbang na may tig 600 pesos per kilo. Ngayon ang kabuuan, 4,300. Hindi na masama para sa 3 pirasong alimango. Ngayon, ilang feeds naman kayang mabibili natin ito? Sa presyo na 1,180 per sack, makakabili tayo ng 3 sako ng feeds. Ngayon, ang matitirang 700, ibibili natin ng 7 sakong tinapay. O siya, hanggang dito na lang muna. Kung gusto mo ang mga ganitong content, pahampas naman ng follow and subscribe button dyan sa phone mo. Pa-share na rin sa iba para mahampas din nila ang follow button sa mga phone nila. Salamat sa pagsama mga boss.